sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Marami sa atin ang gumagamit pa din ng mga radyo sa pakikinig ng musika, balita o di kaya naman ay mga drama depende sa istasyon na iyong hilig. May kakaiba kasing dalang alaala ang pakikinig. Dito na siyang tila nagbabalik sa iyo sa nakaraan. Pero paano kung ang pakikinig mo dito ay may mangyayaring hindi mo inaasahan? Ipagpapatuloy mo pa rin ba ang pakikinig dito? Dear Papa Dudut, magandang araw po o gabi sa inyong lahat na nakikinig sa inyong programa. Ako nga pala si Catherine. Hindi ko tunay na pangalan at kasalukuyan pong naninirahan sa isang probinsya dito sa Luzon. Mahilig po ako makinig ng mga drama sa radyo dahil doon ako nalilibang bilang isang may-ari ng isang maliit na sari-sari store dito sa aming lugar. Pakiramdam ko kasi ay iba ang pakiramdam kapag sa radyo ka mismo nakikinig kesa sa mga ibang platforms. Nakaka-reminisce ng nakaraan kumbaga, lalo na tuwing Biyernes at Linggo na medyo mga lumang kanta ang pinapatugtog, Papa Dudut. Pero pinaka-paborito ko ang mga drama sa radyo na talaga namang nakakadala ng emosyon kung iyong pakikinggan. Dahil nga sa pakikinig kong ito ay may isa kong customer na nagsabi sa akin ng tungkol sa inyong programa. Bagaman daw at hindi ito sa radyo ay baka magustuhan ko din dahil sa nakakatakot na mga istoryang inyong iniere. Nang masubukan ko nga pong makinig sa inyo ay doon po bumalik ang aking alaala, ang isang pangyayari sa aking buhay ilang taon na ang nakakaraan. Ang aking kwento po ay nagsimula nung ako'y dalagita pa lamang. Noon pa man ay hilig ko na talaga ang pakikinig ng mga musika at mas na-appreciate ko nga itong pakinggan sa mga radyo na siyang nakalakhan ko. Dahil madalas kong kasama ang lolo at lola ko noong nabubuhay pa sila. Sa kanila ko nga nakuha ang pagkahilig dito dahil tuwing nagmemeryenda kami sa labas ay dala-dala na yon ng aking lola at masaya kaming kumakain sa ilalim ng puno habang nakikinig dito. Kung saan ay may magandang musika ay doon lang din talaga kami nakikinig kapag hindi naman namin bet ang tugtugan ay ililipat ulit namin ito sa ibang istasyon. Kung saan ay naroon ang gusto naming mga tugtugin at nilalaman. Kahit pa nga nawala na si lolo at lola dahil sa kanila ding katandaan ay hindi nawala sa akin ang pagkahilig dito. Natatawa nga rin sa akin noon ang aking mga magulang dahil parang matanda din daw ako minsan na nagduduyan sa ilalim ng puno habang nakikinig ng radyo. Hindi ko naman sila pinapansin dahil para sa akin ay ito din ang paraan ng pag-alala ko sa aking mga yumaong mga lolo't lola. Minsan nga sa sobrang pagka-miss ko sa kanila ay maiiyak na lamang ako sa isang tabi. Nahihiling ko na minsan na sana ay muli ko silang makausap at makasama kahit pa sa ilang araw lamang. Ang kagustuhan ko ring sigurong ito ang siyang naging dahilan kung bakit isang araw ay may hikayat ako na makinig sa kakaibang istasyon na aking nakita. Hapon noon at parang hindi ko gusto ang mga napapakinggan kong kanta sa mga usual na istasyon na aking binibisita. Kaya naman nag-scroll ako sa radyo ng ibang channel na aking maiibigan. Sa kaka-scroll ko ay may isang istasyon na nakapukaw sa aking pansin. Sa bungad kasi nang nagsasalita dito ay medyo tinamaan ako. Ilang kasi sa linya niya ay
ikaw ba'y nalulungkot o may namimiss na mahal sa buhay? Sinundan ito ng mga linyang ang istasyong yon ang tamang lugar para gumaan ang pakiramdam at makasama ang alaala ng inyong mga lumisang mahal sa buhay. Sa paraan ng pananalita ng lalaking DJ dito ay para bang ako mismo ang kausap niya. Naihinto ko talaga ang aking paghahanap at nanatili sa istasyong yon nang tumugtog ang kantang Can't Help Falling in Love with You ni Elvis Presley. Ay hindi ko nga mapigilang hindi maluha dahil ang kantang yon ang paborito ng aking lolo at lola. Theme song daw kasi nila yung dalawa. Kaya napapakinggan nila yon ay talaga namang hindi mapigilan ni lolo na hindi sayaw si lola habang sinasabayan ang kantang yon. Habang ako naman ay nakangiti lamang at nakatingin sa kanila, marami pang kantang pinatugtog dito na talaga namang mga paborito namin nina lolo at lola noong nabubuhay pa sila. Nang matapos ang mga kantang yon, ay tiningnan ko kung anong radio station ito. Medyo napakunot lamang ang aking noo dahil parang noong ko lamang nakita ito. Base kasi sa pagkakabasa ko ay located ito sa 66.6. Wala din binabanggit ang nagsisilbing DJ kung ano ang pangalan ng kanilang programa, which is bihira sa mga radio station. Napatanong pa ako sa aking sarili kung may ganito ba talagang istasyon ng radyo. Pero dahil nga nagustuhan ko din siya ay nangako ako sa aking sarili na babalikan ko ang istasyong yon kinabukasan dahil bigla-bigla na din akong tinawag ni mama dahil papagabi na. Medyo gumaan naman ang pakiramdam ko matapos kong makinig sa istasyon na yon at mukhang tama nga ang sinabi ng DJ doon. Ang kanilang radio station nga ang aking kailangan upang kahit papaano'y mapunan ang tila butas sa aking puso na iniwan nila lolo at lola noong mawala sila. Napansin naman ng aking pamilyang pagbabago sa aking mood kaya naman pinunan din nila ako dito. Sinabi ko lang na masaya lamang ako at kahit papaano'y gumaan ang aking loob ng araw na yon. Nakangiti naman akong niyakap ang aking mama dahil natutuwa daw ito na kahit papaano'y nakakangiti na din ako. Simula daw kasi nang mawala ang aking lolo't lola ay napapansin nila ang pagiging matamlay ko at pagiging malulungkutin. Alam naman daw nila kung gaano ko kamahal ang aking lolo at lola. Kaya naman hinayaan lang din nila ako na makamove on sa sarili kong paraan. Inasar nga ako noon ng aking bunsong kapatid na baka daw kasi may crush na ako kaya ganon akong makangiti. Pabiro ko lang naman siyang inirapan dahil alam ko naman na pinapatawa lamang ako nito. Nang gabing yon ay napuno ng tawanan ng aming hapagkainan at nakatulog ako na hindi umiiyak at may ngiti sa aking labi. Kinabukasan pagkagising ko ay agad kong hinanap ang radyo. Pagbukas ko dito ay ibang istasyon ang nagpapatugtog. Nagtataka naman ako kasi kahapon nung pagpatay ko ay sinigurado ko na hindi ko naman inilipat ang istasyon na napakinggan ko kahapon dahil nga gusto kong pagkagising ko ay eto agad ang aking mapapakinggan. Napabuntong hininga na lamang ako dahil mukhang pinakialaman na naman ng aking magaling na bunsong kapatid ng radyo. Buti na nga lamang at natandaan ko ang istasyon na yon. Tinangka ko itong hanapin ngunit hindi ko talaga ito matsyempuhan. Alam naman natin na minsan ay tsyempuhan talaga ang paghahanap ng mga istasyon sa radyo dahil hindi mo naman ito nakikita. Sinukuan ko na nga lamang ito ng umaga at nangako sa aking sarili na pagdating ng hapon ay susubukan kong muli. Pero siguradong mapapagalitan ko ang aking bunsong kapatid sa ginawa nitong paglilipat. Ginawa ko na lamang ang aking mga dapat gawin noong upang malibang ako. Nang dumating ang aking bunsong kapatid galing sa paglalaro ay agad ko itong tinanong kung bakit niya nilipat ang istasyon ng radyo na aking pinapakinggan. Nakatingin lamang ito sa akin habang nakakunot ang kanyang noo. Ano daw bang sinasabi ko hindi nga daw niya nilapitan ang radyo kong yon dahil alam niya kung gaano ito kahalaga sa akin, kaya naman ni hawakan ito ng pasimple ay hindi niya ginawa dahil baka may masira siya. Pinalampas ko na lamang yon dahil wala namang mangyayari kung mas pagagalitan ko pa ang aking kapatid. Tinapos ko na lamang ang aking mga gagawin sa maghapong yon upang mamaya ay makapag-relax na lamang ako sa labas ng bahay.
Dito ay muli kong sinubukang hanapin ang istasyon na yon. Talagang ingat na ingat ako sa pagpihit upang mahanap ko ito. Halos susuko na ako noon ng pagpihit ko sa makahuling beses ay muling pumailan lang ang pamilyar na boses ng DJ doon. Napangiti talaga ako nang malapad noon nang marinig ko ang kanyang tinig at mukhang kakasimula pa lamang ng kanyang programa. Habang nakikinig ako sa kanyang boses ay parang nare-relax ako sa hindi malamang kadahilanan. Parang hinihila ako nito sa isang tahimik na lugar at halos hindi ko na mapansin ang aking paligid dahil sa sobrang hook sa aking pakikinig. Ang mga musikang kanyang pinapatugtog dito ay talaga namang tumatago sa aking puso. Kaya naman habang nagduduyan ako at nakikinig ay hindi ko na malayang nakaidlip na pala ako. Sa aking pag-idlip ay nagkaroon ako papadudot ng kakaibang panaginip. Doon daw ay kasama ko ang aking lolo at lola at masaya kaming nagkwekwentuhan tungkol sa mga nangyari sa aking buhay simula nung mawala sila. Nakangiti lamang daw na nakikinig ang dalawa sa akin at nakatingin lamang. Pero sa panaginip kong yon ay may kakaiba akong napansin sa kanila. Ang mga mata nila doon ay itim na itim at ang kanilang balat ay halos kulay gray na. Nang tanungin ko daw sila kung bakit ganon ang kanilang mga itsura ay hindi sila sumasagot at nakangiti lamang na tatango-tango na para bang nakaprogram silang gawin yon. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na kasama ko nga sila pero parang wala din naman sila sa aking harapan at ibang tao ang aking kaharap. Tumigil ako sa pagkukwento sa kanila at nakatingin lamang sa mga ito. Doon ko napansin na tila may nagmamasid sa aming tatlo. Nagpalingalinga ako sa aking paligid ngunit wala akong nakita. Nang ibalik ko ang aking paningin sa aking lolo at lola, ay nakangiti pa din naman ang mga ito ngunit in a creepy way na. Malapad na ang pagkakangiti ng mga ito at may mga binubulong ang mga ito na hindi ko maintindihan. Imbis tuloy na matuwa ako sa aking nakikita ay parang nakaramdam ako ng takot. Akmang tatayo na ako noon sa aking pagkakaupo nang biglang may humawak na itim na mga kamay sa aking balikat. Sabay bulong ng isang pamilyar na boses na ito. Ang iyong kahilingan, kasama mo na ulit ang iyong mga mahal sa buhay. Matapos nito ay biglang lumalim ang boses nito at tumawa ng malakas. Dumiin din ang pagkakahawak nito sa aking balikat at pakiramdam ko nga papadudot ay magkakapasa ito sa higpit ng kanyang pagkakahawak na para bang ayaw ako nitong paalisin doon. Ramdam ko ang pagpapanik ko ng mga oras na yon dahil maging ang lola at lolo ko sa panaginip kong yon ay nagkaroon na rin ng nakakatakot na tawa na akala mo ay halimaw ang aking mga kaharap. Isang malakas na yugyog sa aking katawan nang siyang nagpabalik sa aking realidad. Napabalikwas talaga ako ng bangon noon at halos mahulog pa nga sa duyan dahil sa biglaan kong pagbangon. Sa tabi ko ay nakatayo doon ang aking kapatid na alalang-alalang nakatingin sa akin. Humingi ito ng pasensya sa kanyang biglang pagising sa akin. Nakita daw niya kasi akong tila binabangungot kaya naman bigla niya akong niyugyog. Nang medyo makabawi na ako sa aking gulat ay sinabi ko na lamang na ayos lamang yon at nagpapasalamat ako dito. Ang radyo kanina na tumutugtog ngayon ay nakapatay na. Nang tanungin ko ang aking kapatid kung siya nga bang nagpatay nito ay sinabi nitong oo dahil static na lang naman daw ang umi-ere doon. Marahil ay nawalan daw ng signal ang istasyong pinakikinggan ko. Tumango na lamang ako at pilit na inaalala kung bago pa ako nakatulog ay napatay ko ito. Medyo hazy ang aking isipan matapos ang panaginip kong iyon. Napahawak ako noon sa aking balikat dahil parang nararamdaman ko pa rin ang higpit ng hawak ng mga itim na kamay na yon sa aking panaginip. Pagkahawak ko dito ay napangiwi ako dahil naramdaman kong mahapdi ang part na yon. Pinatingnan ko naman sa aking kapatid kung may sugat ba ako at agad naman niya akong tinignan pero nang pagkahawi nito sa manggas ng aking suot na damit ay halos mapakunot ang noo nito. Nagtataka naman akong nagtanong sa kanya kung ano ang problema at sinabi nito na may pasa daw kasi doon.
Inabutan pa nga niya ako ng salamin upang makita ko ito at tulad nga ng sinabi niya ay nandun nga ang bakas ng kanyang sinasabi. Napalingon pa ito sa paligid na parang hinahanap kung sino ang may gawa ng bagay na yun sa akin. Nang wala itong makita ay sinabihan na lamang ako nito na pumasok na sa loob ng bahay. Agad ko namang ginawa ang kanyang sinabi at ewan ko ba kung bakit, pero kahit nakatulog ako ay parang pagod na pagod pa din ng aking pakiramdam ng hapong yon. Sinabihan ko naman ang aking kapatid na huwag nang banggitin kina mama at papa ang pasang nakita niya sa aking balikat. Lalo pa nga at hindi ko din naman maipaliwanag kung saan ang galing ito. Bagaman at medyo nag-aalangan siya ay sumang-ayon na rin ito sa akin. Nang gabing yon ay napaisip ako sa aking naging panaginip. Parang totoong-totoo din kasi ito. Lalo pa nga at nagkaroon ako ng pasa sa aking mga balikat kung saan ay hinawakan ito ng mahigpit ng kung sino mang nilalang na yon na may maitim na kamay. Parang natakot tuloy akong matulog ng gabing yon dahil baka mapanaginipan ko na naman ang bagay uuri ng nilalang na ito at saktan na naman niya ako. Pero dahil nga sa parang pagod ako ng araw na yon ay dinalaw na rin ako ng antok. Wala namang naganap na kahit na anong kakaibang bagay sa akin ng gabing yon na siyang ipinagpasalamat ko noong pagkagising ko kinabukasan. Medyo ramdam ko na nakakabawi na din naman ako sa aking pagod kaya naman tuloy pa din ang takbo ng aking buhay ng araw na yon. Tulad nga ng aking nakasanayan tuwing hapon ay muli akong tumatambay doon sa may duyan at nakikinig ng radyo. Sa pagkakataong yun ay hindi ko na kailangang hanapin pa ang istasyon na aking kinakawilihang pakinggan dahil eto na agad ang bumungad sa akin nang buksan ko ang radyo. This time ay desidido na ako na huwag makatulog habang nakikinig. Sariwa pa din kasi sa aking alaalang naganap noong nakaraang araw. Nang magsalita ang DJ doon ay iba ang bate nito sa usual na greetings niya sa kanilang mga listeners. Ngayon kasi it's time to eat. It's snack time ang sinabi nito. Medyo natawa naman ako sa sinabi nito dahil nagpapaalam pa ito sa aming mga nakikinig sa kanya na kakain na siya. Kasabay naman ang kanyang pagkakasabi nito ay muling pumailan lang sa radyo ang mga kantang paborito ng aking lolo at lola. Napangiti ako dahil parang alam na alam ng DJ na yon ng aking gustong pakinggan. Sa isip ko ay pinuri ko pa siya na tama lamang ang napili nitong trabaho dahil naibibigay nito ang gusto ng kanyang mga tagapakinig. Habang nagtatagal ang pagpapatugtog ng mga kanta doon ay parang hinihila naman ito ang aking diwa papunta sa dreamland. Pinipigilan ko ang aking sarili na makaidlip at nilalabanan ng antok ngunit sa bandang huli ay nagapi din ako nito. Hindi ko na malaya na muling napikit ang aking mga mata at muli akong napunta sa isang pamilyar na lugar doon sa aking panaginip. Nandun ako sa lugar kung saan ako madalas dalhin ng lolo at lola kapag gusto kong maglaro. Sa pagkakataong yon, nang tignan ko ang aking sarili ay parang bumalik ako sa aking 10 years old na katawan. Sa aking likuran ay naroon daw sila lolo at lola na tahimik at nakangiti lamang na nakamasid sa akin. Walang katao-tao doon bukod sa amin kaya naman ang batang ako ay masayang naglalaro ng takbuhan. Habang naglalaro ako ay nag-shift ang aking kinakalagyan mula sa maliwanag na lugar patungo sa pagiging madilim. Ramdam ko ang takot ko ng mga oras na yon. Tumakbo ang batang ako sa direksyon kung saan ay naroon ang aking lolo at lola na kanina pang naroon ngunit pagliwin ko ay wala na ang mga ito sa kanilang pwesto. At ang pumalit doon ay ang isang maitim at matangkad na lalaki. Namumula ang mata nito at nakatingin sa akin na parabang sabik na ito. Tatakbo sana ako palayo dito ngunit mabilis ako nitong nahawakan at doon nga ay parang naramdaman ko na naman. Nanghihina ang aking katawan at sumisigaw na ako noon sa aking panaginip ngunit dahil nga walang tao doon ay walang nakakarinig sa akin. Naiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ang nakangisin niyang muka. Napapikit na lamang ako noon nang maramdaman ang kakaibang sakit na bumalot sa aking pagkatao. This time ay kusa akong nagising sa aking pagkakahimbing. Wala nang tugtog na kanina ay nagpapakalma sa akin mula sa radyo at napalitan na lamang ito ng static sound.
Muli ko na namang naramdaman ang kakaibang pagod na nararamdaman ko pa magmula kahapon. Sa pagkakataong ito ay mas malala ito na parabang naubos ang lahat ng aking enerhiya sa katawan. Lalamya-lamya tuloy akong pumasok noon sa aming bahay. Dahil hindi din maganda ang aking pakiramdam ay dumiretso na lamang ako sa aking silid. Nang gabing tinatawag na ako nila mama para kumain ay nagpa siya akong huwag na munang sumabay sa kanila. Dahil nga nanghihina pa din ako. Napansin ko din na ang pasa sa aking balikat ay mas nangitim na ngayon kumpara nung nakarang araw. Nagtataka man sa akin sila mama dahil alam naman nilang hindi ako nagpapalipas ng pagkain ay hindi na din naman nila ako kune-question. Itinulog ko na lamang ang aking nararamdaman at tumaas ang kinabukasan ay makakabawi ako ng lakas. Bago matulog ay nagpasya din ako na huwag na muling makinig sa istasyong yon dahil pakiramdam ko ay tuwing nakikinig ako dito ay nagaganap ang mga kakaibang panaginip ko. Kinabukasan ay medyo ayos na din naman ang aking pakiramdam. Nakapagpahinga na din naman ako ng maayos dahil tanghali na ako nagising. Ipinagpasalamat ko na nga lang na bakasyon ng mga panahong yon kaya naman walang problema kung tanghaliin man ako ng gising. Paglabas ko ay wala na silang mama at papa dahil pumasok na ang mga ito sa kanilang trabaho. Ang nandun na lamang ay ang aking bunsong kapatid na naabutan kong titig na titig sa radyong naiwan nila lolo at lola. Hindi ko na sana ito papansinin pero bigla naman akong tinanong nito kung binuksan ko raw ba nung nakaraang gabi ang radyo na yon. Nagtataka naman akong umiling sa kanya at sinabing mahimbing ang tulog ko ng gabing yon. Nang tanungin ko siya kung bakit ay doon ito nagkwento na noong kalagitnaan daw ng gabi ay narinig niyang parang may nagbubulungang mga tao sa aking silid. Noong dumaan daw siya habang papunta sa aming palikuran. Nang buksan daw niya ang pintuan ay nakita nga niyang tulog na tulog ako ngunit ang radyo daw na aking tabi ay tumutunog ngunit static lang naman. Ayaw daw niyang may istorbo ako sa pagkakatulog dahil mukhang pagod na pagod ako kaya naman nilabas niya iyon sa sala at pinatay. Pero nagtataka ang aking kapatid kung sino yung narinig niyang nagbubulungan sa aking silid. Nakaramdam ako ng takot ng mga oras na yon. Pero hindi ko ito pinapahalata sa aking kapatid at sinabi ko na lamang na baka dahil pagod ako ay hindi ko na malayang nabuksan ko ang radyo at nakalimutan ko lamang patayin kagabi. Dahil nga sa nakatulog na ako. Kinumbinsi ko siya na baka may programa pa noon kaya naman may narinig siyang mga nagsasalita. Mukhang tinanggap naman ng aking kapatid ang aking paliwanag dahil hindi na ito nagsalita pa. Akala ko ay doon na matatapos ang aming pag-uusap pero nagulat ako nang bigla niyang sabihin Papa Dudut na okay ate, akala ko kasi doon ka na naman nakikinig sa static kagaya kapag nandun ka sa duyan. May pasway-sway ka pa sa ulo mo ay static lang naman ang naririnig mo. Natatawa pa ito nang sinabi niya ang mga bagay na yon. Nang tanungin ko siya kung kailan yon ay sumagot ito na noong nakaraang araw pa daw. Binabantayan daw kasi niya ako dahil nga alam niyang malungkot ako sa pagkawala ng aming lolo at lola. Kaya naman if ever daw ay gusto niya akong i-comfort. Pero nagulat daw siya nung bigla kong ilipat sa ibang channel yung radyo tapos ay itinigil ko doon sa static lang ang tunog. Lalapitan nga daw sana niya ako noon dahil bigla akong umiyak kaso bigla naman daw akong tumahan tapos ay nag-i-enjoy sa tunog ng static na yon galing sa radyo. Ang tinutukoy yata nitong araw ay yung mismong araw kung saan ko na-discover ang bagong istasyon ng radyo na aking kinahuhumalingan. Nagtataka lamang ako dahil yung mga bagay na narinig ko ng araw na yon Papa Dudut ay hindi pala naririnig ng kapatid ko. Inutusan ko ito na hanapin ang channel na 66.6 dahil doon ako nakikinig. Nagtataka man ito sa aking biglang utos ay ginawa naman niya ang aking inutos habang tatawa-tawa pang sinasabing 66.6. Parang number ng devil lang ah. Doon ko napagtanto na may kakaiba nga sa istasyon na yon na aking napakinggan. Sa una pa lamang ay parang kakaiba na ito dahil ang DJ dito ay parang direktang nakikipag-usap sa akin. Bukod pa dito ay simula nang makinig ako sa channel na yon ay nagsimula din ang mga kakaibang panaginip ko. Doon ko lang din na-realize na kahit pamilyar ang boses ng itim na nilalang na may pulang mata
ay dahil eto ang boses na naririnig ko doon sa channel na yon. Mas tumibay ang aking loob. Natigilan na ang pakikinig sa istasyon na yon at magsabi kina mama at papa ng aking nararanasan. Mukhang dinidemonyo na ako. Ito ang unang bagay na pumasok sa aking isipan. Paggawin nila mama at papa ay kinuwento ko ang lahat sa kanila. Ipinakita ko din ang mga pasa sa aking balikat at nakita ko kung paanong natakot sila para sa akin. Kung tama nga daw ang aking hinala ay kailangan naming magpunta ng simbahan upang malaman ang dapat na gawin. Nagpasya kami noon na kinabukasan ay sasamahan nila ako sa simbahan upang makipag-usap sa pare. Pansamantala muna naming itinago ang radyo dahil baka may kung ano namang kababalaghan ang mangyari dahil dito. Sa buong araw na yon, simula nang tinigilan ko ang pakikinig sa channel na yon, na ako lamang ang nakakarinig ay hindi ako dinalaw ng anumang nakakatakot na panaginip. Kinabukasan ay maaga kaming nagtungo nila mama at papa sa simbahan. Dala namin ang radyo nila lolo at lola at naghanap kami doon ng maaaring makatulong sa aking pinagdaraanan. Agad naman kaming inasikaso ng mga tao doon at ilang saglit nga lamang ng paghihintay ay hinarap na din kami ng isang pare. Tinanong nito kung ano ang aming problema at doon ko na nga ulit ikinuwento ang lahat. Tahimik lang naman itong nakinig sa akin hanggang sa matapos ako sa aking istorya. Ipinakita ko din sa kanyang mga kakaibang pasa sa aking balikat. Nang iharap na namin sa kanyang radyo ay nakita kong napakunot ang noon ng pari dito. Tinanong naman kaagad nila mama ang problema at ayon sa paring aming nakausap ay mukhang may kumapit na demonyo sa radyong yon dahil sa matinding emosyon na aking nararamdaman. Ginamit nito ang pangungulila sa aking lolo't lola upang mapasok nito ang aking isipan at makontrol ako nito nang naaayon sa kanyang kagustuhan. Pinasok nito ang mundo ng aking panaginip at ipinakita ang mga nais kong makita habang kinukuha nito ang aking enerhiya. Kaya naman tuwing nagigising ako kahit pa mahaba ang aking tulog ay pakaramdam ko ay pagod na pagod ako. Kailangan daw muna naming iwanan sa kanilang pangangalagang radyo upang malinis nila ito at maalis ang anumang nilalang na kumapit dito. Mabilis naman kaming pumayag sa kanilang kagustuhan dahil nga mahalaga din sa akin ang bagay na yon. Ay nangako naman ang pare na kausap namin na ibabalik ito sa akin ng maayos at walang sira. Lumipas pa nga ang ilang araw at binalikan na kami ng aming simbahang pinuntahan. Ayos na daw ang lahat at natanggal nila ang anumang negatibong enerhiya na kumapit sa radyong aking ginagamit. Nakahinga naman ako ng maluwag ng pagbalik nito sa amin ay maayos pa din po ito at walang sira. Binilinan ako ng pare na huwag magpadala sa aking emosyon upang hindi malapitan ang mga kakaibang nilalang na naghihintay lamang ng tamang pagkakataon upang makapanira ng buhay ng ibang tao. Matapos po ang pagbisita namin sa simbahan ay wala na din po kaming naranasan na kung ano paman. Hindi na ako nananaginip ng masama bagkos ay nang gabing makuha namin pabalik ang radyo ay isang magandang panaginip ang aking nakita. Sa panaginip na yon ay kasama ko pa din sina lolo at lola ngunit tila naghabilin lamang ang mga ito at sinabi sa akin na nasa maayos na silang kalagayan kaya mamuhay ako ng masaya at maayos at huwag na silang alalahanin pa. Bagaman at may mga pagkakataong namimiss ko pa din sila ay hindi na ako gaanong nalulungkot. Lagi ko lamang iniisip na masaya na sila sa kung saan man sila naroroon at dapat ay ganun din ang aking gawin. Hanggang ngayon Papa Dudut ay nagsisilbi pa ding paalaala sa akin ang naging kaganapan na yon sa aking buhay na lahat ng bagay sa mundo ay may dahilan. Kung hindi siguro nangyari ang nakakatakot na experience ko na yon ay baka mas natagalan ang aking pagluluksa para sa aking yumaong lolo at lola. Doon ay napagtanto ko din na kahit wala na ang ating mga mahal sa buhay, basta nananatili pa din ang mga masasayang alaala natin sa kanila ay hindi sila mawawala sa ating mga puso't isipan na parabang nandyan at kasama pati natin sila. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong oras and more power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Catherine. Hindi naman talaga natin maiiwasan ang paminsan-minsan na pangungulila sa ating mga mahal sa buhay.
lalo na kung sila ay talaga namang nagsilbing malaking bahagi ng ating pagtanda. Ngunit minsan ang sobrang emosyon na ating nararamdaman ay nagdudulot din ng mga hindi magagandang kaganapan at mas matagal na kalungkutan. Sa ganitong pagkakataon ay lagi lamang nating tandaan na kahit sila ay wala na sa mundong ibabaw, parati pa din natin silang kasama sa ating puso't isipan. Sa ganitong paraan ay maiibsan ang ating lungkot at may iwasan na makaakit tayo ng mga negatibong enerhiya na maaaring magdala sa atin ng kapahamakan. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po